We are the Group 3 reporters. Today we are reporting our enterprise selection and our BMC. Our enterprise selection contains our agro enterprises is oyster mushroom production, itik farming, lettuce production. So we start by reporting the criteria, the marketability of the product, availability of resources, Perceived profitability, government support, environmental considerations. we use 1 to 5 to rate the criteria. 1 is the lowest, 5 is the highest. So, in marketability of the product in oyster mushroom, so we rate 5 because this is high demand also in the market na pwedeng mas pagkitaan ng marami dahil ang mushroom nga po ay kilala bilang isa sa pinakamataas na mabibili sa mga market natin. Then Sa availability of resources, 3 lang ang nailagay namin kasi kailangan pa dito ng mga coco peat, plastic bags for storing, tapos room na dark para mas mabilis ng mass produce. then Perceive. perceived profitability is also high demand and madali po siyang maibenta sa mga market. Then Sa government support 5 kasi may existing na mga ano tawag dito, may existing na project. Sa environmental consideration naman, minimal lang po ang Sa environmental considerations, minimal lang yung mga impact kasi or halos wala pang impact kasi ginagawa naman to at ini-store sa isang parang storage room na hindi kailangan ng masyadong malawak. yung resources na magbubungkal ganun para maepektuhan ang mga environment. tsaka eco-friendly naman po siya, tsaka yung mga resources niya po is kung magkakalaman po is maaari pong may sa ayos agad-agad dyan, sa madali lang po itong iligpit din. At ang total ng oyster mushroom production namin is 23. Yes po. So let's go to the itik farming po. Itik farming. Marketability of the product. Ang rate namin dito is 5 kasi marami nabibili rin to sa mga market na gaya ng yung karne nila tapos itlog na ginagawang red egg. Sa availability of resources 5 kasi yung resources is nakikita sa kapaligiran ko minsan, like yung ipapastol na lang nila sa bukid tapos papakainin na lang, ang kinakain nila yung mga shells, kuhol, ganun. Tapos mga insekto na makikita sa bukid, feeds. Example din dun sa available of resources ng itik farming, available po siya sa mga kinakain po nila, madali po itong ma-access na kung saan natin ito mabibili. Then sa land po, madali lang po itong kumbaga makakahanap ng resources sa land niya para dito tayo magpatayo ng ating mga itik farming. Then doon po sa may also labors po niya is madali rin po tayong makahanap ng mga labors na pwedeng mag-alaga dito sa ating mga pag-aalaga sa ating itik farmings. Then yun po. Then sa perceived profitability niya po, Sa perceived profitability, yun, sa due to high demand, tapos low cost yung pagre-raise, ganyan. Tapos magagamit mo yung meat, egg, ganun, walang tapon. then po sa government support, Sa government support naman, sa 5 yung pinili namin,
Yes. Providing resources such as financial, training, good quality of feeds. Good. Yes po, 5 po yung nirate namin na scores doon sa government support po kasi po ang government po isa po sa sumusuporta sa ganitong production po ng mga livestock natin, like example itik farming po, kumbaga sila po yung nagbibigay ng mga financials na nagbibigay tulong para mas mapalago at mas madadalian yung pagkuha ng mga resources ng ating mga mga nag mga nagkukan po ng itik farmings. Then dun po sa training po, also tinutulungan po ng government ang ating itik farmings upang sa ganun ay mas magkaroon po ng mga training about sa pag-itik farmings po na tulong po ng ating mga government support po. Sa environmental consideration, okay naman siya pero nirate namin ng 4 kasi yung sa waste management, tapos yung amoy, ganun, water management, naapektuhan dahil sa mga ang ng itik is medyo madumi, ganun. Kumbaga nagkakaroon po ng pollution sa mga patubig po. Kumbaga doon din po ay naapektuhan din po ang ating environment sa pamagitan po ng yung sama-sangsang namoy ng mga dumi ng ating mga itik. Kumbaga nagkakaroon po siya ng minimal na environmental considerations sa ating pag-itik farming po. Ang total po is 24. Kumbaga, yes po, 24. Sa Then sa lettuce lettuce production. Profitability. Sa marketability of the product, lettuce production is 5. Kasi nauuso ngayon yung mga resto like samgyupsal, ganun. Kinakailangan to sa mga ganong restaurant, kaya malaki ang nirate namin sa marketability. High demand po siya kasi po popular po sa mga tulad po ngayon, popular po siya sa mga restaurants na nagagamit sa mga dun sa mga toppings, ganun po ng mga pagkain like samgyupsal po nung sabi nila kanina. Kaya mataas po ang rate namin sa marketability of product po dito. Then sa availability of resources niya po, same lang po sila dun sa oyster mushroom na madali po itong makakuha ng mga gamit po dito upang kumbaga available po ang mga resources dito na magagamit natin. Then na-rate po namin siya ng 3 kasi po na ba? 3 kasi kailangan din ng capital pera na sa pagtatanim ng lettuce kasi lalo ngayon kung gusto mag-mass produce ng mabilis, minsan ginagamitan na ng aquaponics, Like power pump, ganun na. power pump, tapos mga trays, Electricity kailangan din po natin dito kasi po mas magagamit po natin ito para mapatakbo po ang daloy ng tubig na siya pong consistent na nagiging source sa ating mga crops like po lettuce sa pag-lettuce production. saka yung paggamit ng fertilizer na hindi organic like NPK. Percent profitability. So, sa perceive of profitability, nirate po namin ito ng 5 kasi po sa profitability po nito is mataas po yung, kumbaga mataas din po ang high demand po yung mga ginagamit ay paano ba yun? Highly profitable po siya sa magitan ng steady po yung demand dito. Good prices po siya. Kumbaga pag binenta po natin ito is hindi po siya bumababa at hindi po siya tumataas. Kumbaga stable lang po siya sa prices niya na
na pasok po sa ating mga restaurant na nagkakaroon ng saktong profitable po ng ating mga kita po. Tapos mas mabilis na ano, i-produce kasi within a month pwede nang ibenta, pwede nang ma-harvest. Government support. Government support is yung rate po, ang rate po namin nito is 4 kasi nag-give pa rin naman. Ay, meron pong government support na naglalayon na mas matutunan pa dito sa atin yung lettuce production o lettuce farming. Nagbibigay pa rin sila ng assistance para mas ma-improve ang ating lettuce production. Sa environmental considerations naman is 4. Good naman sa environment, lettuce, pero sa water use naman parang makuha sa tubig, parang Tagalog magastarin ang magastos. magastos, parang Environmental consideration. Wala siya masyadong kwan sa kasi environmental. yung area lang na pagtatamnan yun, kung saan i-set up, saan magtatanim ng mas madami ganun. Ang total niya is 21. And based on total, ang aming Pinaka-high. enterprise Yes po. is itik farming, which is 24 ang Na, total. then sumunod po dito yung oyster mushroom na nagkaroon po siya ng rate na 23 ng total niya po. Then sumunod na po yung lettuce production na mas mababa sa dalawa po na 21 yung weight po namin. Then, so yun po, dun po nagtatapos ang aming Criteria para sa agro-enterprise agro-enterprise. na tatlo po. So, Okay, here's our BMC after namin mag-rate sa agro-enterprise na tatlo. Ang itik farming production ang may pinakamalaki na total or rate na aming napili dahil sa magandang potential nito para sa agro-enterprise. At ito ang BMC namin para sa itik farming and production. Sa key partnership, nailagay namin dito ang factory farms. Kasi sa factory farms, dito mas nakakatipid ang local farmer ng itik or nagpo-produce dahil sa factory farms, pwedeng mag-produce ito ng local feeds, tapos pwede itong mag-accommodate ng batch per batch ng itik na papakainin, tapos hindi na kailangan ipastol pa sa kung saan na bukirin na available, hindi ka na maghanap sa malayo para mas mapadali na lang yung farming. kumbaga stable na yung land na pwede mong maipastulan yung mga itik na mga alaga mo, ganun. Low cost ito kasi yung feeds locally made, tapos hindi kailangan na bilhin kasi kapag binibili mo yung feeds dito pa mas napapamahal. Tapos sa local feeds suppliers, Sa local feed suppliers naman, kumbaga mas mapapadali na dito yung pagkuhan mo ng feeds. Kumbaga mas kapag madami kang binili o kaya madami kang binili at saka mas kalidad na rin yung ibibigay sa yung feeds. Kung madami ka pag binili, mas bibigyan pa ng discount, ganun. Tsaka sa market buyers naman, mas dito, mas alam mo nang may buyers ka ng stable buyers ka na pagbibigyan ng mga halimbawa na lang sa meat, sa restaurant,
sa itlog, sa mga nagbabalot, sa itlog pa, sa red egg, ganun. Sa market buyers pa, kaya siya naging key partnerships is syempre, kung baga sa iba kilala ka, pwede ka pang i-recommend lalo kapag maganda yung quality ng meats or eggs na binibigay o binebenta mo sa kanila. Ganun. Tapos yung supplies mo is consistent, hindi siya paputol-putol. Meron ka laging may susupply. Key activities. Sa key activities naman, Itik farming management. Ito naman yung paano mo makontrol yung itik farming mo tapos or paano mo siya i-handle. Yung kumbaga sa waste tapos sa yung pag-itlogan nila and paano at dapat malinis yung kanilang tubig at at kanilang kulungan para hindi sila madaling kapitan ng sakit at kung may loss. no, Sa ethic farming management pa, yung ma-prevent yung loss, like yung mga itik na maliligaw kapag pinastol mo, mababawasan yung ganun, yung mga itlog na hindi mo makapansin lalo kapag nakapastol lang sa mga labas. Tapos sa sustainable and ethical farming practices, sa sustainable, by minimizing yung negative impact sa mga nasa sakupan na or nasa paligid na area ng farming mo. Kumbaga dapat hindi ka nagre-raise or aalaga ng itik sa sa mga malapit sa kabahayan kasi siyempre madadamay sila lalo sa mga amoy ng mga dumi, ganun. Tapos sa ethical farming practice naman, yung sa katulad ng labor, ganun. Kung grupo naman kayo na nagre-race at saka may experience, nagmamanage doon sa yung labor, medyo may excuse na yun eh. Minimal na lang yung labor cost kasi lahat kayo nagikinabang, naghahati kayo sa mga mga expenses, ganun. Kasi kayo yung grupo na nag-aalaga lang din sa hindi kayo kumukuha ng ibang tao sa labas para kasama sa pagmamanage ng ating pag-itik farming. Then, sunod is customer service and satisfaction. Then sa value proposition, nilagay namin dito yung fresh and healthy products para mas mapaganda pa yung mas ma-build pa natin ang satisfaction ng mga ating mga customers na satisfaction, like maging masaya pa sila sa mga mas maging masaya sila at mas maging maganda sa kanila yung pagkuha nila ng mga magkakaroon sila na maengganyo sila kasi maganda yung products, like malalagay yung katawan ng itik, magandang size ng eggs, tapos sa consistent supply, yun na pagiging consistent mo sa supply, hindi ka pa cut, ganun. Kunwari, wala tayong ganyan kasi ganito, hindi yung ganun. Consistent yung supply mo, umulan, umaraw, bumagyo, ganun. tuloy-tuloy yung pag-supply mo ng mga Product produce ng mga eggs, ganun. Meat. Tapos sa competitive pricing naman, hindi siya masyadong mataas, hindi siya masyadong mababa. Pero yung pricing mo, nagre-raise pa rin siya. Hindi siya yung stable. Nagre-raise siya, depends pa rin naman sa mga quality gastusin at saka quality. ng mga itik. Then sa locally source, dun sa source niya sa locally, kumbaga paano yun bro? Locally source.
Doon mismo sa mga doon mismo doon sa locally sa kunwari sa atin mismo galing yung mga source ng mga itik. Kumbaga yung binibigay natin, alam natin na maganda at malulusog yung mga itik na binibigay natin para sa mga like mga buyers natin. Alam nila na goods yung mga sinusupply natin na when it comes to our local sources, then sustainable race, kumbaga sustainable yung pagpapalaki natin sa mga itik natin. Hindi masyadong gumagamit ng chemicals, Yes. ganon. Tapos yung sa customer service, yung pagiging hospitality, ganon. Tapos pag hindi ka nanloloko o nanggagancho para lang mabenta yung product or eggs or meat At na itik, ganon. Tapos Then nabibigyan natin sila ng satisfaction, yung kasiyahan sa mga kumbaga yung mga kailangan nila na ibibigay natin sa kanila. Ano yung mga quality ng mga itik na kailangan nila para din sa kanilang kagustuhan na kumbaga yun yung kwan nila kumbaga masasatisfy sila kung ano yung products na binigay mo. At yun. yun pa ang isang perks para ma-recommend ka sa iba. Yes, sa kay resources. Sa key resources, farm and land facilities, farmland and facilities, yung nabibigay mo yung mga kailangang space ng itik farming and production, yung mga kunwari sa bukid or facilities like factories, ganon. Hindi ka nagkukulang at saka namamanage mo ng mas maayos yung mga itik mo, yung production mo ng eggs, production mo ng meat, ganon. Tapos sa animal feed and supplies, yun naman yung essential para sa nutrient, para pang-boost ng yung mga alaga nating itik para mas maging maganda yung paglaki nila, and then yung maging maayos yung pag-growth ng mga alaga nating itik para mas mabenta din kapag binigay natin sa mga merkado, ganun. at saka dagdag na rin dun yung Yung pagkakaroon ng skill ng mga employees natin, kumbaga alam na nila yung mga ginagawa nila, Sa pag-aalaga. may Tapos training na sila, ganun. tapos sa yung mga like feeds na yung egg layer feeds, para mas madami silang May produce na mga produce na eggs, gano'n. Tapos mas maganda ang quality. Tapos sa skilled employees and laborers, yan na papasok sinabi ko kanina, yung yun. training na sila, may skilled na sila sa mga ginagawa nila. Mas may alam na sila kung paano i-manage, paano papalakihin, paano mas mapapaganda ang pangingitlog o may puproduce na itlog. Tapos sa feed and nutrition, yun na yung mga kung ano yung mga nutrition na maganda sa mga itik, ganun, kung ano yung magandang tips para sa kanila. feeds na yung mas magpapalaki, magpapabilis ng pangingitlog o mas magpapatibay ng itlog nila. Tapos sa customer relationships naman, tulad ng resellers, ganyan. Yung mga bibili ng bultuhan, tapos ibebenta nila, pero process na siya. Tulad ng balot, ganun. Balot, red egg, penoy, ganun. Tapos kaya sa restaurant, yung mga Karne ng mga itik, itik, ganun. mas napaprocess nila, mas innovate nila, ganun. Binibigyan nila ng panibagong, kumbaga yung karne, innovate na nila yon para mas ginagawa nilang lechon, ganun. at tinatasan na rin nila dito yung mga Halos sa pansit. presyo niya para mas dumami pa ang profit na kikitain nila, gano'n. Tapos sa government institution, food processors and restaurant, yun sa food processors like yan, restaurant, ganun. Pinaprocess na nila. Tapos yung sa government institutions, dyan na yung pumapasok yung sila na yung mismo parang tutulong na maghanap para may pagbentahan ng mga na-process na food, ganun. Kunwari sa public market, ganyan. Matutulungan nila tayo para sa mas mapadali mabilis lang. na Mas mabilis pagbebenta na at pag-supply.
production ng itik, ganun. Tapos sa channels naman, direct sales, kunwari, yan, meron ka ng mga taong nakausap na bibili. Doon mo na ibibigay yung yung mga kailangan nila. Kumbaga may quota sila, doon mo na i-deliver. Tapos ayan, wholesale market. Bibili sila ng mga eggs, ganun. Wholesales, kumbaga hakot na yung pagbili nila lang mga pangmaramihan na yung Hindi yung binibili. konti-konti. Sa social media marketing naman, and diyan na promotion. pumapasok yung yung online Online selling. online selling like using Blue App. Ganyan. Sa Blue App naman. Then sa pamamagitan ng social media na pro-promote yung mga like Product. yan yung product, na Kung paano production pa ng- may manage, Oo, ganun. Tapos kumbaga yung sa pag-promote pa lang is mas makikilala na at mas magiging high demand na rin yung ating mga product like diyan sa pag-produce ng itik farming. para mas mabilis kasi sa ngayong araw ngayon, Social media na yung mas halos social media na yung nagmamarket halos Oo. sa mga products para mas mapabilis yung yung mga parang ads ganon, yung advertisement mo sa product mo and promotion kung paano bang parang kunwari parang masarap ba ganon, kung maganda ba ang quality ganyan. At saka nakakatulong ka rin sa kanila kung baga sa pag-aalaga, pagmamanage kung maganda ba to, ganun. 1, 2, 3. Ang customer segment naman, so dito is ang goal ng mga restaurant na magbigay ng natatangi at locally source ng mga item sa menu. Unahin ang mga responsibilidad at panatilihin ang consistency ng isang produkto. So dito naman sa revenue stream, ang lahat ng mga negosyo ay may mga pakikipagsosyo or may partnership habang nakikipagtulungan sila sa iba pang mga local na negosyo upang i-promote ang mga produkto at mga supplier. And upang mabawasan ng mga gastos and also to improve efficiency. Ang direktang pagbebenta ng mga produkto naman sa mga customer sa pamamagitan ng farmer website or online marketplace and dapat nakadirect sa customer at farmers market. Naman sa cost structure is kasama dito ang mga gastos ng rent o pagmamay-ari ng lupang sakahan, pagpapakain ng hayop, kagamitan, at pagkuha ng pagpapanatili ng skilled labor. And also mga programa sa pagpapaunlad ng empleyado and paglahok sa mga trade show at kaganapan.